Department of Justice ang mga nagbago sa sistema ng hustisya sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ipinagmalaki ng Department of Justice ang mga pagbabago sa sistema ng hustisya sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na dyan ang malaking porsyento ng conviction rate o mga nahahatulan sa korte na dating nasa 26% pero ngayon ay nasa 78% na. On the average, ang conviction rate natin ay nasa around 26%. Sa ngayon, across the board, nasa 78% na dahil nga sa pag-implement ng case build-up at saka yung higher degree of proof. Sabi ng DOJ, dahil ito sa pinirmahang Rules on Preliminary Investigation na dapat bago isampa ang kaso sa korte, may sapat ng ebidensya para siguradong mahatulan ang mga nagiging sospek. Kung walang ebidensya, i-dismiss ang reklamo. Ang bunga naman ito, bumaba na rin ang congestion rate sa mga kulungan. Pero isa sa ipinagmalaki din ng DOJ na kaya lalong bumaba ang pagsisiksikan sa kulungan dahil may napalaya silang nasa 30,000 na PDL na nakatapos na pala ng sintensya. Dahil sa record system naman sa prisons natin, may mga tao na hindi na dapat nandun pero nakakulong pa din. These are people who fell through the cracks, no, na hindi nakikita sa record system. At diyan, nakita natin nung review lamang nila, physical review napalabas ngayon yung mga ating mga persons deprived of liberty. Isa na rin naman sa maitataguyod ng DOJ ay ang bloodless war on drugs o paglaban sa iligal na droga. Nakapokus na ang administrasyon ngayon sa pagpuksa sa malakihang produksyon at pagpapakalat ng iligal na droga. Kaya iilan na lang anya ang issue ng extrajudicial killings. Ating approach ngayon is dual. Sa mga user at ordinary sa street level, parang they would just be treated as a health issue. Yung law enforcement, patuloy pa din yan with respect to drug distribution, manufacture, importation, etc. Nangako naman ng DOJ na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, may ngipin pa rin ang batas at walang sasantuhin kahit pa ang mga personalidad o kilalang tao. We're not here after making people to suffer imprisonment. Hindi eh. Ayaan ay ang number one na guidance natin, ang vision natin ay ang rule of law sa lahat. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.